Hello mga mi! So for today's video, samahan nyo nga pala kayo mag-food trip dito sa Delhi. Ito na nga pala yung mga kaganapan nung unang araw namin na nagpunta sa Delhi. So ngayon, nandito tayo sa Chennai. At kung mapapansin nyo, napaka-clear ng skies. Kaya nagulat na lang din ako nung nandito na kami sa Delhi. Sobrang grabe, napakalabo sa taas. Obvious na obvious yung pollution, no? So nasa Himpapawid pa lang kami, ganyan na agad talaga yung nakikita namin. So pagkababa nga namin ng airport, is hinanap namin yung sasakyan ni Abby. Pinadala nga niya pala dito yung sasakyan niya para daw from Delhi to Indore, hindi na daw kami magbibiyahe. Akala mo talaga kalalapit ng Delhi to Indore no? Pero mga 16 hours biyahe niyan. Pero syempre hindi nasunod ang 16 hours mga mi kasi nagpunta kami ng Agra and nag-Gwalior pa kami. So, dami namin pinagdaanan bago kami makauwi. So, abangan niyo yung mga i-upload natin sa mga susunod na araw no kapag sinipag ako. So, pagbaba nga pala namin ng Delhi, medyo nag-sink in pa lang sa akin na andito na nga kami no. Medyo panibagong environment na naman para sa akin to no kasi more on nasa probinsya side tayo, nasa south tayo nung una tapos biglang nagpunta ng north at dito kahit aurahan mo araw-araw walang problema. Kung gusto mo mag-short ka, walang titingin sa'yo. Kumbaga kahit papaano nagbe-blend in ka na, gano'n. Kasi medyo mga modern na rin naman yung mga tao dito. At tayo na naman ng mga cows dito sa India, nagkukumpulan na naman po at sila po ang dahilan kung bakit minsan nagta-traffic talaga dito. So after nga namin makakuha ng pag-i-stayan ni Abby, actually nag-walk-in lang kami dito. Nag-wash up lang kami, then umalis na rin kami kasi may kikitain nga kaming Filipino-Indian couple din dito sa Delhi. And dahil hindi rin namin alam kung saan ipaparking yung sasakyan, mas ginusto namin na mag-commute na lang muna. Akala ko talaga nung mga time na to is magiging maganda yung pinaka first experience ko dito sa Delhi, pero hindi ko expect na itong tuk-tuk rider na to is kami. Kaya pala siya panay tawag at in-interview sa amin yun pala may iniisip na siyang hindi maganda. So yung 300 na fare namin papunta dito sa Himayunpur sa Delhi, pagdating doon biglang naging 500 at sabi daw may kailangan kaming bayarang penalty or parking fee. Dahil nga alam niyang dayo lang kami doon, so siguro kaya ang lakas ng loob niya, no? Pero syempre hindi siya nagtagumpay, kaya sabi namin isusumbong namin siya sa embassy, tapos yun binabalik yung pera namin. Ayaw na nga kami pagbayarin. Pero syempre, di ba nakakaawa naman kung hindi mo babayaran. So, kahit ganun pa man din si kuya, kahit pa paano may pusong mamon tayo, no? So, ito na nga pala yung tinatawag nilang Himayunpur Village dito sa Delhi, kung saan makakita kayo ng maraming food street. Napakasarap ng food trip dito kasi more on Tibetan, Bhutanese, Nepalese, basta iba't ibang klase na halos madalas hindi mo nakikita sa ibang part ng India dahil ibang cuisine na siya. So, ito na nga pala yung Filipino-Indian couple na sinasabi ko sa inyo i-meet namin, si Shirley and si Kapi. Ayan, mga lokal na yan sila dito. So, sila nga pala yung mag-tour sa atin for food trip. Hi! Hello! Dito talaga tayo sa Kaya nga Wala para sila naka-black. So, after nga namin mag-meet, ito nga pala yung pinakaunang street food na pinatry niya sa amin, itong Laughing Wayway. Akala ko nung una, meat yung nilalagay nila, pero pure veg pala to mga mi. Para siyang lumpia pagka titignan mo, pero iba yung lasa niya. No, Ayan na. Manghang ba? Hindi. Thank you. Oops, sorry. Anong tawag dito again? Laping wayway. Dating wayway. Yes. Ha? Acha na acha. No? Hmm. It's spicy. Kaya no. It's not spicy. Really? For you? No. Or maybe I haven't eaten any. Okay. Ang sarap. Di ba? It's nice. It's really nice. Bakla, ang sarap. Oh, yan. Sige. Megas! Tara tayo. Ang sarap. And after nga namin kumain ito is nagpunta kami dito sa juice shop. And ganito nga pala ang juice sa kanila, sobrang concentrated, hindi siya shake, pero pure na fruit siya. Isa nga pala to sa culture shock ko dito sa India kasi nasanay ako na malamig yung sineserve na juice kapag umorder ka, pero dito hindi siya malamig, pero napakasarap. So after nga nito is kumain kami somewhere sa restaurant dito. Nakalimutan ko na nga to pero ang sarap din nito mga mi. Sadyang napasarap lang yung chikahan namin kaya hindi ko na na-videohan. And then after nga dito is nagpunta kami sa Kurimal School Fee, ayan. Located nga pala yan dito sa Hoskas. And dito nga pala nila pinatry sa akin yung Indian traditional ice cream nila, yung kulfi. Ito, ibang klase to Hindi siya kulfi. Pero ang sarap din niya. Salty na maasin.
This one is not salty. That one is salty. बाकी एक डब्बा बच जाएगा Bite. कौन सा But डब्बा kulfi is good, really good in Indore. डब्बा वहाँ का पसंद करता है नहीं बनाते हैं सब लोग ही बनाते हैं How was it? उधर 12 पर वो ले जाऊंगा आपको ये Sarap! Yeah, it's really good. It's good. You don't have So, dahil ang dami na nga namin nakain, naisipan namin na maglakad-lakad muna dito sa India Gate. Kaya dito talaga kami muna nagpunta. Dahil after nga nito is may another food trip pa kami. Kaso dahil sobrang busog na nga kami, so kailangan namin magpababa na muna ng kinain. I don't know. Tell some history about India Gate. Why is it? It's not even an entry gate or an exit gate. Why is it a gate? Ano ba? Why can't you tell? I don't know. I'm asking. You're the one vlogging it. At parang nga pala dito mga nagkalat na photographer kung gusto nyo magpa-picture ng maayos. Ayan. 20 rupees nga lang pala to sa pagkakaalam ko. Pero akala ko set na yung 20 rupees. Yun pala 20 rupees per shot. Not bad kasi parang 13 pesos lang yun sa atin. So ito nga pala nung time na to, nagtatawa na kami ni Shirley kasi lagi sila nagtatalo kung sino magbabayad. May sinasabi si Abby na magkaiba daw sila ng paniniwala or tradisyon ganun. Kaya medyo culture shock na naman ng ante mo. So ito na nga pala yung sumunod na refreshment na try ko, yung ice gola. Go, go, go. Don't laugh. How is it? It's good only. Uy naman. This one has masala. Yeah. Like salty, it's a bit salty. I don't like it masala. This one. What I Hindi ko talaga alam kung bakit gustong-gusto nila yung may masala kahit sa ang pagkain. Pero para sa akin, may pinagbabagayan kasi yung taste niya. Minsan masarap, minsan hindi, ganun. Kaya na naman sila for the away na naman kung sino magbabayad. What happened? Did you lose? I didn't lose. We respect each other enough. So next place is my payment. It's an understanding. So, dito nga pala kami nagpunta sa Connaught Place after work. At mga day, dito na nga ako nabinyagan kumain ng chicken at last. Dahil halos simula nga nung dumating ako dito sa India is pure veg talaga yung kinakain lang namin. Dahil pure veg din yung family ni Abby. Kaya kung mapapansin nyo, ultimo buto, sinisip-sip ko talaga na mainam. Kasi sobrang miss na miss ko, ganun. Actually, wala namang problema sa pure veg dito kasi ang sasarap ng mga gulay dito mga meat. Sobrang malasa and minsan lasang meat pa. Pero iba pa rin kasi kapag ka, alam mo yun, yung nakakain ka talaga ng tunay na meat. Ang hirap i-explain pero para ka nadidiligan, ganun. At ito na nga yung pinaka naging last meal namin for tonight. And after nga nito is naghiwa-hiwalay na rin kami dahil medyo late na nga. Kailangan na rin namin magpahinga ni Abby kasi puro kami nasa biyahe. So ayun lang. Abangan nyo yung vlog natin ng Holy. Bye!